Kumusta mga brad? Kamakailan nga po nilabas ni Honda ang kanilang pinaka-latest na model ng Honda ADV 160. Ang kanila nga pong Honda ADV 160 Road Sync. At kung ikukumpara nga po doon sa previous model nila, halos wala namang pinag-iba. Kung meron man, kaunti lang. Kung sa bagay, kilalang kilala naman si Honda pagdating sa mga ganyan. Maglalabas ng bago, pero wala namang pinagbago. Pero syempre, bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga. Kamakailan nga po nilabas ni Honda ang kanilang pinakabagong Honda ADV 160 Road Sync. At marami nga po ang medyo dismayado. Inaasahan po kasi nila na magbabago na yung itsura niya. Pero hindi naman pala. Sabi pa nga ng iba, mas pogi pa daw yung mga made in China. Kung sa bagay yung mga made in China kasi, aesthetic talaga yung datingan nila. Kumbaga, tinutodo talaga nila, hindi sila nagtitipid. At ito nga po yung malupit. Kasi doon nga po sa China, meron pa din namang Honda. At yung Honda nga po doon sa kanila, naglabas ng bagong adventure scooter. Ito nga po ang kanilang Honda NS150 XC. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, mala Honda ADV 160 nga po yung datingan niya. Yes po, yan nga din po yung Chinese version ng Honda ADV 160. Kaso lang iba yung design sa kanila. May sarili talaga silang design. At kung ako nga pong tatanungin, di hamak na mas maangas itong Chinese version kaysa doon sa Indonesian version. Pero pogi din naman yung Indonesian version. Mas maangas lang talaga tong isang to. Mas nag-aggressive kasi yung looks niya. Yung ADV kasi na nandun sa Indonesia, bago pero walang pinagbago. Kumbaga, nakita na namin yan eh. Yun pa rin. Samantalang ito nga pong nilabas sa China, bago talaga itsura niya. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda NS150 XC na mayroong 149.7 cubic centimeter engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 4 valves, fuel injected at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Ang kanyang compression ratio 12.0:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 15.3 horsepower at 8,500 RPM, 14.4 Nm of torque at 6,500 RPM. At dahil nga po kalalabas pa lamang sa motor na ito, wala po tayong idea pagdating sa kanyang top speed. Ang kanyang tangke ay kayang magkarga ng 8 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman po ng hindi ko po alam, hindi po nila sinabi. Ang sukat ng kanyang gulong 110/80/14 sa harap at 130/70/30 naman sa likuran. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, ito po ay naka-dual channel ABS. Ganon talaga kapag made in China. Ang kanyang seat height ay mataas na 780mm at 165mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 143 kg. So kung ikumpara nga po natin doon sa ADV 160, mas mabigat po ito ng around 10 kilos. At parang mas bulky din itong tignan. Mapunta na mabutay sa iba pa niyang mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At speaking of ilaw, kung titignan nga po natin yung headlight niya, parang kahawig na niya yung mga ibang Chinese brand na adventure scooter. No doubt, Chinese yung designer eh. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display. Syempre expected na yun. At ito nga din po ay naka smart key system. Na keyless po ito. At katulad nga po ng inaasahan, ito po ay may TCS or traction control system. O nga pala, may sarili na din po itong navigation system. Doon nga po makikita sa kanyang meter panel. At hindi lang yan, sapagkat meron nga din po itong tire pressure monitoring. Para just in case na nagmumotor ka, madedetect mo kung flat yung ilong, yung gulong mo. At ito pa, sapagkat meron nga din po itong built-in na dashcam. Meron po siyang camera. O diba, talagang tinodo na nila. At syempre, hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga, manonood ka pa ng Pornhub. Pero dito, hindi mo na kailangan manood ng Pornhub dito sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may sub-tank na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot.
At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse at kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay recommended. At regarding naman po sa presyo nyo, ito nga po ay nagkakalaga ng 21,280 Chinese Yuan. Na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 172,000 pesos. So kung ikukumpara nga po natin sa Honda EDV 160 na nandito sa Pilipinas na nagkakalaga ng 166,000 pesos, medyo mas mahal nga po itong isang to. Pero kasi kung titignan nyo naman yung specs at mga features niya, maintindihan nyo rin. At sana maintindihan nyo rin na available lamang siya sa China. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.